So by the time na na-route na po tayo dito, pwede na nga po natin gamitin ng ating PayPal account sa kahit na anong transactions. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So for today's video nga, i-share ko sa inyo kung paano nga ba tayo makakapag-open ng PayPal account using our mobile phones and kung paano tayo makakapag-send and receive money without credit cards or bank account. So learners, stay tuned nga lang kayo para malaman ninyo yung mga hindi nyo naman kailangan gawin or hindi nyo kailangang i-click sa paggawa ng inyong PayPal account. So I'm sure gusto nyo nang malaman yung whole process. So tara, let's get started. So now learners, to begin the process, punta nga lang tayo sa official website ni PayPal, which is itong paypal.com. And then here sa kanilang dashboard, makikita nga po natin itong dalawang option, which is to log in and to sign up. And of course dito, since gagawa nga po tayo ng account, punta nga po tayo sa sign up. And then after that, dito to sign up an account, pipili nga po tayo dito sa dalawang option na to, which is itong personal or business. So dito naman learners, kung ang purpose naman ng PayPal account natin is to send, spend, and manage transactions, ang pipiliin nga po natin is itong personal account. Pero kung for selling online or business transaction, ang pipiliin nga po natin is itong business account. So tayo naman, since for personal use yung gagawin natin, ang pipiliin ko nga po is itong personal. So now, once na napili na nga natin yan, isa-select na natin itong get started button sa baba. And then after that, dito para makapag-proceed tayo, maglalagay na tayo dyan ng active email address natin. So dito learners, make sure lang na yung ilalagay nyo nga pong email address is active at nabubuksan ninyo kasi meron nga pong isisend the confirmation link mamaya si PayPal para ma-activate yung account natin. Now once na nalagay na nga natin yung email natin, itatap na natin itong next button. And then after that, padadalhan nga po tayo ni PayPal ng confirmation email doon nga po sa ginamit nating email address. And then ito magpo-provide nga po sila ng verification code. So yun nga po yung ilalagay natin kay PayPal. So now once na nalagay na natin yan, ang next step is magpo-provide na tayo dito ng active mobile number natin. So dito ayan, lagay nga lang natin yung number natin. So again, make sure nyo po na active din yan kasi meron din pong isasend na confirmation code itong si PayPal. So now once na nalagay na natin yan, isa-select na natin itong next button. After that, ayan, ma-route na tayo dito. So here learners, ang gagawin naman natin is magke-create naman tayo ng password natin. So dito, make sure nyo lang din po na yung gagawin yung password is 8 to 20 characters. And here, kailangan nga daw po natin gumamit ng letters, numbers, or symbols. So at least dalawa dyan. So dito, make sure nyo rin na ma-take note nyo yung gagawin yung password. So now, going back, ayan, once na nakagawa na nga tayo ng password natin, itatap na natin itong next button. So now, after that, ma-route na tayo dito sa pag-provide ng personal information. So dito learners, make sure nyo lang na yung ipoprovide yung information is magmamatch nga po doon sa government issued ID ninyo. So dito nga learners, wag nga po tayong gagamit ng mga aliases or yung mga hindi naman natin pangalan. So again, dito ang ipoprovide po natin is real name and the real information natin. So here nga, going back, ayan, dito kailangan natin i-provide yung first name, middle name, and last name natin. Now ito, after natin ma-fill up ang lahat yan, itatap na natin itong next button. Then after that, ayan, ma-route na tayo dito. So meron pang additional information. So here, ipoprovide lang natin yung nationality natin, yung ID type na ipoprovide natin, as well as yung date of birth natin. So here, yung mga ID type na nakalagay is national ID, driver's license, or passport. So kung wala yung list of ID ninyo pero government issued ID yan, ang piliin nyo nga po is itong national ID. So yun nga, kung meron kayong other ID like SSID, UMID, GSIS, or other government issued ID, ang pipiliin nga po natin dito is itong national ID. So meron tayong UMID. So ang gagamitin ko dito is itong national ID. And by the way pala learners, explain ko lang kung bakit nanghihingi si PayPal or bakit kailangan sa PayPal ng government issued ID. Kasi nga po, sumusunod lang sila sa regulations since sila po ay isang e-wallet platform. So 'di ba, para lang din siyang verification ng ibang e-wallets. So now going back, ayan, tapusin nga lang po natin yung pag-fill up dito. And ayan, so once na na-provide
na-provide na nga po natin lahat ng information, itap na nga po natin yung next button. And now, ayan, for the final step, so ilalagay nga lang natin dito yung address natin. So dito mas maganda kung ano yung nasa ID na ginamit natin, ayun na lang din yung ilagay natin na address dito. So ito nga, once na nalagay na nga natin yung complete address natin, itap nga lang natin itong checkbox na nasa baba. And then once done, ayan, select na nga po natin itong agree and create account. And ayan, so ito nga, your account has been created. So ibig sabihin, meron na nga po tayong PayPal account. And kung mapapansin niyo, meron nga pong dalawang option dyan, either go shopping or send payments. So for this, skip na nga po muna natin yan. And ang next na nga po na gagawin natin is ida-download na nga po natin yung PayPal application. And by the way, yung PayPal nga po, available po yan sa Play Store and App Store. So check nyo na nga lang po yan dyan. And now, pakita ko naman sa inyo kapag ka-downloaded na yung application ni PayPal sa mga cellphone natin. So here nga, ayan, kapag nakapag-login na tayo using our email and password na ginawa kanina, mararoute nga po tayo dito. So here, learners, kung napapansin ninyo, nakalagay nga po dyan, link a bank account and link your cards. So ito, learners, ang misconception ng iba, kapag hindi tayo nakapag-link ng bank account or credit cards, hindi na natin magagamit yung PayPal account natin. So yun nga, learners, hindi po totoo yun, kasi kahit hindi tayo makapag-link niyan, pwede pa rin po natin magamit yung PayPal account natin to receive and send money. Wow. And here, para nga mapunta tayo dun sa main dashboard natin, itap nga lang po natin yung X button na nasa taas. So select lang natin yan. And from here, pwede na nga po natin gamitin yung PayPal account natin sa kahit na anong transactions. And to show you na nakaka-receive nga po yung PayPal account kahit walang credit or debit account, magsisend nga po tayo dito. And ayan, so as you can see here, nag-send nga po tayo ng $5 and pumasok nga po yan dito sa bago nating account. So now naman, learners, kung gusto nyo namang malaman kung paano tayo makakapag-withdraw ng pera natin sa PayPal papunta sa ating bank account, GCash, or other e-wallets, pwede nyo nga pong panoorin yung full video tutorial na ginawa natin. So ilalagay ko na nga lang din po yung video link niyan dyan sa ating description below. And ayun, so I think that's it for our video today, learners. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.